Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Unang-una sa lahat, ang papuri at ang pasasalamat kay Allah. Pinupuri natin, pinasasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon na ito na binigyan niya sa atin. Alhamdulillah, tayo ay makapagtipon-tipon sa gabing ito sa layunin na mapag-usapan ng relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bago ko pa man ipagpatuloy ang aking mga pagpapaliwanag, ay nais kong humingi ng paumanhin kung ganito yung boses ko. Nagkataon lang na ngayong umaga, schedule ng ating lecture dito, naramdaman natin nawawala yung boses natin. Pero alhamdulillah, at sa tulong ng teknolohiya, at ito't meron tayong mga sound system na pwedeng umagapay, tumulong, na mapalakas yung boses natin. So balikan ko yung sinabi ko kanina, na alhamdulillah, isang bagay na dapat natin ipasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na nandito tayo. Nagkakaroon tayo ng oras na tayo ay makinig, na tayo ay matuto tungkol sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mapaalalahanan tayo tungkol sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang pagkakaroon natin ng pag-uunawa sa relihiyon at ang kagustuhan natin na matuto tungkol sa din ng Allah subhanahu wa ta'ala, tanda yun ng Allah ay kinalulugdan ka niya. Tanda yun na kinagugustuhan ka ng Allah. Tanda yun na minamahal ka ng Allah. Kapag ikaw ay mayroong pagnanais na maunawaan ng relihiyon. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi na sa isang hadith na man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Sabi ng Allah, sino man ang kinalulugdan, o sabi ng propeta rather, sino man ika ang kinalulugdan ng Allah ang kabutihan sa kanya, ipinauunawan ng Allah sa kanya ang relihiyon. So sa tuwing ikaw ay nagkakaroon ng pag-uunawa sa relihiyon, nagkakaroon ka ng kagustuhan maunawaan ng relihiyon ng Allah, ang din, palatandaan yan na ikaw ay kinalulugdan ng Allah. Palatandaan yan na minamahal ka ng Allah. At fadakir inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Magpaalala ka ika ng Allah dahil ang pagpapaalala ay nagdudulot ng kabutihan sa mga mananampalataya. Tanfa'u, man yanfa'u, tanfa'ul mu'minin. Sino daw nabibinipisyuhan, nabibigyan ng kabutihan? Sino daw? Al-mu'minin. So, ginawang specific ng Allah na ang pagpapaalala na ibibigay yan, na ipapaalala o napapaalalahanan, sino? Yung may pananampalataya. So kaya ka nandito, kaya ka nakikinig, kaya ka nagbibigay ng oras na matutunan ng din, kaya ka nagbibigay ng oras na makinig para mapaalalahanan ka. Dahil una, batay sa aya na yun, kabilang ka sa mananampalataya. Alhamdulillah. Pangalawa, ang Allah ay nalulugod sa iyo. Dahil ikaw ay nandito at hinahangad mo na matutunan mo ang din. Pangatlo, marami sa mga tao ngayon abala. Busy tagid. Busy ta sa mga tindahan natin. Busy tagid sa mga other transactions to. Yung mga gawain natin, trabaho natin. Okay? Masyado tayo nagiging abala dyan. Minsan, nakakaligtaan natin na ang oras lang na nagagamit natin para sa din, yun lang sala. Sala lang. Observe naman ginawa sa mga sarili no. Di ba? Most of the time, nakikita natin, ibalik mo yung sarili mo, the whole day, ano ang nagawa mo para sa din? Ano ang nagawa mo para kay Allah? Ano ang nagawa mo para kay Allah? Sometimes,
you will end up realizing, at the end of the day, may learning ka, ang nare-realize mo, ang nagawa mo lang, pagsamba, sala. Why, of course, hindi mo pwedeng iwan ng sala. Dahil ang sala, fard. Ang sala, obligado. Waman tarakas sala, pakad kafar. Sino man ang iniwan niya ang sala, ay nawala ng pananampalataya. So, ibig sabihin, hindi mo talaga pwedeng iwan ng sala. Nandyan talaga yan. Pero ano ang ibang nagagawa mo bukod sa obligado sa'yo? Dahil hindi tayo ginawa ng Allah dito sa mundo para magbenta lang. Hindi tayo nilikha ng Allah para mag-drive lang ng skuter. Hindi tayo nilikha ng Allah para lang magtinda, para lang magnegosyo, para maging engineer, para maging doktor. Hindi. Nilikha tayo ng Allah li ibadati, para sambahin siya. At ang pagsamba kay Allah, sabi nga ng Allah sa isang aya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ang pagsamba kay Allah, una, li salati, sa pagsamba mo, wa nusuki, at sa mga pag-alay mo, lahat ng inaalay mong gawain, lahat ng inaalay mo na gawa, dapat kay Allah. Wa mahyaya, ang buong buhay mo, all your life, buong buhay mo. Pag sinabi mong buong buhay mo, lahat ng aspeto ng buhay mo, sakop nun. Pagtitinda mo, pagtatrabaho mo, pag-aaral mo, pagdidesisyon mo, pag-aasawa mo, lahat sakop yun ng buhay mo. At sabi, at pati ang buhay mo, ibibigay mo para kay Allah. Wa mamati, at ang kamatayan mo para kay Allah. Ganon ang pagsimba kay Allah. Ibig sabihin, ang pagiging Muslim, ay ibig sabihin ay buong buhay na pag-alay mo ng sarili mo sa pagsamba kay Allah. Yun ang realidad. Ngayon, kung namumuhay ka sa mundo at ang mas marami sa oras mo ay makamundong bagay, pagtitinda, pagninegosyo, pagtatrabaho, hindi para kay Allah, ay ibig sabihin nalalayo ka sa layunin ng pagkakalikha mo. Nalalayo ka, mawatan ka, sangin, kung ano yung inutos sa iyo at kung ano ang dahilan, purpose at kinaagad sa lakan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lumalayo ka doon. Okay? And that's why one of the scholars sabi nila, Ida aradta an ta'rifa maqamaka inda Allah, fanzur fima aqamak, wanzur fima yushiluk. Sabi ng isa sa mga scholar, kung gusto mo malaman ano ang katayuan mo kay Allah, at ito ay malaking katanungan, bawat isa sa atin, di ba? Tanong natin yun sa sarili natin. Ngin ba si ibatad ko? Ngin ba si level ko? Ngin ba si ilayan sa laki mo Allah subhanahu wa ta'ala? At sambayan ako, papuasa ako, way nang iniilayan sa laki mo Allah. Ano ang tingin sa akin ng Allah? Di ba malaking tanong yan? Itinuro sa atin ng scholar na ito, paano mo malaman ano ang katayuan mo kay Allah? At sabi niya, kung gusto mo malaman ano ang katayuan mo sa paningin ng Allah, fanzur fima aqamak, tingnan mo ika kung asaan ka inilagay ng Allah. Andaw ka nibatar mo Allah. Inibatar ka nin kano, galing ikagawan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Inilagay ka ng Allah sa gawain ba na kinamumuhian niya? Inilagay ka ba ng Allah sa gawain na hindi kinagugustuhan ng Allah? O inilagay ka niya sa lugar o sa gawain na kinagugustuhan ng Allah? Ilay kando ka. Fanzur fima aqamak, ilay kando ka tinago ng Allah azza wa jal. Fanzur fima yushiluk, at tingnan mo kung saan kanya ginagawang abala. Saan ka ba nagiging abala, ya Abdullah? Saan ka ba nagiging abala? Abala ka ba sa panininda mo? Abala ka lang ba sa trabaho mo? Abala ka lang ba sa mga kung ano-anong gawain? So saan ka nagiging abala? Kung saan ka nilagay ng Allah at saan ka ginagawang abala ng Allah, yun ang lugar mo kay Allah. Tubay ilayan sa lakan mo Allah azza wa jalla. So may ka, siya ka kanu, circle, no mga tawa, mahilig magmaritis, pagkan sa lawas to tagapananin, pagkan sa lawas to padin,
Kaya ginaso, kapatsismisanan kano pawing, kano di mapya, kano sa kabyaso, sa ibang tao. Manas, so, kinain mo yung katawan niya. Kung doon ka nagiging abala, bagay na kinamumuhian ng Allah, ibig sabihin yun ang antas mo kay Allah. Pero kung ikaw ay nasa lugar na kinalulugdan ng Allah, yun ang antas mo kay Allah. So ilay ka, ndaw ka tinago ng Allah, ndaw ka inong balabisi mo Allah Azza wa Jal, ndaw ka nin inong balabisi. Okay ba? So ilay tanong namba. Okay. And that's why, hindi tayo pwedeng makontento lang na importante patsambayan ako. Kag ginakatsambayan na dili ka man matagak. Talagang dili ka nang matagak. Talagang nandyan yan. So huwag ka makontento na sala lang. Sa diya, tika okay din niya, kay patati patsambayan ako. Yeah. Kau kapatsambayan mo, base sa mga sahaba, dada nin jihad sa kilang. Dada ng dawa sa kanilang. Ipatati patsambayan ako. Di ba, si makumal kita yung Islam. So, hindi pwede makontento tayo 5 beses lamang magsaya. Kalas, okay na yun. Yeah. Kailangan maningkamot sa Bisaya. Sabi nga maningkamot. Magsikap. Okay, saan? Na makagawa ka ng gawain na kinalulugdan ng Allah kasi katawanan ka. Hindi tayo mapaparaiso dahil lang sa dami ng sala natin. Hindi rin tayo mapaparaiso dahil sa nagdadawa ka lang. Hindi ka din magagarantiya sa iyo na ikaw ay mapaparaiso dahil sa sabihin mo sad ka, hatid ka. La. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao, narinig nila ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta, la yadkhulu ahadukumul janna bi amalihi. Di tigin makasulad sa sorga, intayin sa kano, sabab kanong galbukin. Sabab kanong galbukin. Sabi ng mga sahaba, na-shock sila. Siyempre, they know the Prophet sallallahu alaihi wasallam as a man doing a lot of ibadah and worship to Allah. Sa may ito na nakinagkilan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, tigi, di pa kaludop ito sa Jannah, sabab mo kanugal bukil. So tigo mga sahaba, ya Rasulullah, walau anta, mapiatigin sa ka, kahit ikaw pa ya Rasulullah, sabi ng Rasulullah, walau ana, mapiatigin sa akin. Masyaki mga sahaba. Mapiatigin sa akin. Kahit ako ika ng propeta, hindi ko makakapasok. Bin mujarrad amali. Bin mujarrad. Sabab ko kanugalbuki. Illa idha tagammadani Allahu birahmatihi. Maliban ika, sabi ng propeta, maliban ika, kung mamatay ako dahil ako ay yumao. Mamatay ako, bumalik ako kay Allah. Dahil sa awa ng Allah. Una, ako ay kinaawaan ng Allah. So, di pa kaludapitaw sa sulga o di kanurahman ng Allah.